Ang pregnancy test ay hindi akin, malinaw na iyon. Natagpuan ko ito na ipinasok sa basurahan ng aming master bathroom, nakatago sa ilalim ng gusot na tissue at walang laman na bote ng shampoo. Positibo. 2 solidong pink na linya, malinaw na malinaw. Nanigas ang kamay ko nang hilahin ko ito palabas at sandaling nandoon lang ako nakatitig, sinusubukang unawain na ang asawa kong si Marilu ay walang sinabi kahit isang salita sa akin. Hindi kami nagsisikap magkaanak. Sa katunayan, iniiwasan niya ang anumang uri ng pagiging malapit sa akin ng mga buwan na sakit ng ulo, late nights sa trabaho, pangangailangan niya ng space, lahat ng dahilan. Pero bigla na lang nandoon ito, patunay hindi lang ng pagbubuntis, kundi ng isang bagay na mas madilim. Nagmamadali ang isip ko habang nakatayo roon, hawak ang test, na may galit at hindi paniniwala na pumipigil sa dibdib hanggang hindi na makahinga. Kilala ko si Marilu ng sapat para malaman na hindi siya nagkakamali. Maingat siya, laging 3 hakbang ang nauna. At kung naiwan niya ito, dahil hindi niya akalain na matatagpuan ko o sadyang mayabang siyang akala niya, hindi ko pagsasamahin ang mga piraso. Hindi ko siya hinarap agad. Masyadong madali iyon. Kailangan kong maging matalino. Dalubhasa si Marilu sa pagmamanipula. At kung lalapit ako ng walang ebidensya kundi hinala, papulutin niya ako hanggang ako ang magsusori sa huli. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahang iyon. Sa halip, ibinalik ko ang test ng eksakto kung saan ko nahanap, inayos ang basura para mukhang hindi nahipo. Tapos lumabas ako sa banyo na parang walang nangyari, kahit baligtad na ang buong mundo ko. Nanginginig pa ang kamay ko nang umupo ako sa mesa sa kusina, nagkunwaring nagsiscroll sa phone habang nakikinig sa yapak niya sa itaas. Nang bumaba siya, basa ang buhok mula sa shower, hindi man lang ako tiningnan, kumuha lang ng kape at nag-scroll sa Instagram na parang walang problema sa mundo. Hindi ko mapaniwalaan, may lakas loob pa siyang kumilos na normal, na parang hindi ko natagpuan ang pinakamapaminsalang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Gusto kong sumigaw, ihagis ang tasa ng kape mula sa mapagmataas niyang kamay at humingi ng sagot, pero hindi. Hindi pa. Sa halip, ngumiti ako sa kanya, kalmado na parang santo, at sinabi, "Mukhang mahimbing kang natulog. Mahaba ba ang araw mo sa trabaho ngayon?" Sandaling nagtama ang tingin ni Marilu, hindi mabasa ang ekspresyon, tapos nagkibit balikat. Pareho lang, meetings, deadlines, the usual. Ang kaswal na paraan niya ng pagsasalita ay nagpasakit sa tiyan ko. Hindi lang siya nagsisinungaling, magaling siya rito, natural. Pero kung akala niya, ako'y isang walang alam na asawang magpapabaya sa ginagawa niya, mayroon siyang isa pang bagay na darating. Aalamin ko kung ano ang tinatago niya, at kapag nalaman ko, pagsisisihan niya ang pagmamaliit sa akin. Nang gabing iyon ay hindi ako makatulog, hindi dahil restless o nag-aalangan, kundi dahil sobrang bilis ng utak ko. Naglalaro si Marilu ng laro at kailangan kong matutunan ang mga tuntunin kung nais kong manalo. Nakahiga ako, nakikinig sa malambot niyang paghinga habang natutulog sa tabi ko, ganap na walang kamalay-malay sa bagyo na kanyang pinakawalan. Gusto kong maniwala na may inosenteng paliwanag sa pregnancy test, pero sa kaibuturan ko ay alam ko ng mas mabuti. Pagsapit ng umaga ay may plano na ako. Nagsimula ako nang maliit obserbahan siya, hanapin ang mga hindi pagkakapare-pareho, hayaang isipin niyang siya ang kontrol. Ang mga taong katulad ni Marilu ay nagiging pabaya kapag akala nila ay nanalo na sila. Kailangan ko lang maging mapagpasensya. Sa almusal ay kumilos siya na parang walang mali. Hinalikan pa niya ako sa pisngi na parang insulto na ngayon isang sakit na pagganap para panatilihin ang hitsura. Ginampanan ko ang bahagi ko, ngumiti at tumawa sa biro niya. Pero buong oras ay pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya. Napansin ko kung paano niya hinahawakan ang phone na parang nakadikit sa kamay. Normal na iniiwan niya ito sa counter o coffee table, pero hindi ngayon. Dinala pa niya ito sa banyo, nakakaiba dahil matagal siyang nandoon 15-20 minuto minsan. "Okay ka lang?" Tanong ko ng kaswal nang lumabas siya sa banyo sa ikatlong pagkakataon ng umagang iyon. "Madalas ka na riyan, Marilu." Napakintab siya ng kalahating segundo, sapat para mairehistro ang tanong, tapos nakarecover ng mabilis na tawa. "Oo,
may sakit lang sa tiyan. Siguro yung sushi natin kagabi. Kasinungalingan yon. Hindi kami kumain ng sushi ng mga linggo. Ngumiti ako at tumango, nagkunwaring naniwala, pero sa loob ay tumigas ang determinasyon ko. Kung nagsisinungaling siya sa maliit na bagay na iyon, ano pa ang iba? Mamaya ng araw na iyon, habang nasa trabaho siya, nagpa siya akong maghukay ng mas malalim. Hindi ako tipong sumusuyod, pero iba na ito. Hindi ito paranoia, ito ay self-preservation. Nagsimula ako sa basura, pinagdaanan ang bawat piraso kahit nasusuka ako sa sarili ko. At oo, may nahanap akong isa pang clue. Isang gusot na resibo mula sa butik sa susunod na bayan. Petsa nito ay 2 araw ang nakalipas at nakalista ang mga bagay na hindi ko pa nakita sa bahay namin, luxury candles, silk lingerie at men's cologne. Kumabog ang puso ko habang nakatitig sa resibo. Hindi niya binili ang mga iyon para sa akin. Malinaw na iyon. Pero para kanino at bakit? Parang nasa masamang pelikula ako. Pinagsasama-sama ang mga clue sa real time. Ang pregnancy test, ang hindi maipaliwanag na mga bili, ang palaging late night sa trabaho, lahat ay nagtuturo sa isang bagay na ayaw kong aminin ng malakas sa ngayon. Nang gabi ring iyon ay sinubukan ko siya ulit. Nakaupo kami sa sofa, nanunood ng walang kwentang reality show ng kaswal kong itinanong. So, para kanino ang cologne? Biglang napalingon si Marilu sa akin, halo ng gulat at panik ang mukha. Anong pinagsasabi mo? Itinaas ko ang resibo. Pinagmamasdan ang mukha niya ng maingat. Ito, mula Martes. Hindi ko alam na namimili ka. Sandaling nabitawan ang maskara niya, lumaki ang mata. Nabuksan ang bibig na parang may sasabihin, pero nakarecover. Tumawa siya, na parang sinabi ko ang tangang biro. Ay, para sa boss ko. Malapit na birthday niya. At nag-ambag ang team para sa regalo. Hindi ko inisip na malaking bagay kaya hindi ko binanggit. Magandang kasinungalingan, mabilis, kapanipaniwala at sapat na malabo para pigilan ang follow-up. Pero hindi sapat, hindi ngayon. Ay, ang bait mong humawak ng lead doon, sabi ko. Ngumiti na parang naniwala. Sigurado akong magugustuhan niya. Nakarelax si Marilu, lumubog pabalik sa sofa na may relieved na buntong hininga. Walang kamalay-malay siyang alam ko na 2 hakbang na ako ang nauna. Hindi na lang ito tungkol sa paghuli sa kanya, ito ay tungkol sa pagtitiyak na kapag lumabas ang katotohanan, hindi siya makakalusot. Ang susunod na hakbang sa plano ko ay kumpirmahin ang sinisigaw ng instinct ko. May mga sikreto si Marilu at tapos na ako sa pagbibigay sa kanya ng benefit of the doubt. Kung gusto niyang maglaro, malalaman niya agad na hindi ako ang walang alam na asawang akala niya. Kinabukasan, pagkatapos niyang umalis papunta sa trabaho, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakala. Sinundan ko siya. Hindi random na desisyon. Masyadong madalas ang late nights niya sa opisina. Masyadong maginhawa. At gusto kong makita mismo kung saan talaga siya papunta. Naghintay ako sa kalye, nakapark sa likod ng lumang pickup truck kung saan hindi niya ako makikita. Sa umpisa ay tila normal. Umalis siya sa driveway, sa sleek white SUV niya, kape sa kamay, mukhang polished na profesional. Nanatili ako sa ligtas na distansya, sinundan ang ruta niya papuntang downtown, inaasahan na papunta siya sa opisina tulad ng lagi niyang sinasabi. Pero hindi. Sa halip, kumuha si Marilu ng hindi inaasahang liko na dinala siya diretso sa isang magandang maliit na cafe sa gilid ng bayan. Mabilis ang pulso ko nang magpark ako isang block ang layo, sapat na hindi mapansin pero sapat na malapit para panoorin ang bawat galaw niya. Lumabas siya ng kotse na nakasuot ng damit na sobrang ganda para sa trabaho, isang fitted dress na hindi ko pa nakita, kasama ang heels na malakas ang kaluskos sa pavement. Nasaktan ang tiyan ko nang mapagtanto na hindi ito simpleng coffee run. Pumasok siya sa cafe na parang siya ang may-ari. At sa loob ng ilang minuto ay may lalaking sumali sa kanya. Matangkad, naka-business casual, may madaling kumpiyansa na nagpapakulo ng dugo ko. Nakaupo sila sa corner table, malapit, nag-uusap at tumatawa na parang walang problema sa mundo. Nagniningning ang mukha niya sa paraang hindi ko nakita ng mga buwan. Hinawakan ko ang steering wheel ng mahigpit hanggang puti ang knuckles. Bahagi sa akin ang gustong sumugod doon, baligtarin ang mesa at humingi ng sagot, pero pinigilan ko.
Ang pagkawala ng cool ngayon ay hindi magbibigay sa akin ng ebidensya. Sa halip, kinuha ko ang phone at kumuha ng ilang litrato, nanginginig ang kamay habang nag-zoom para makuha ang cozy nilang rendezvous. Nanatili sila roon ng mahigit 1 oras, umiinom ng latte at nagbahagi ng pastry. Nang umalis na sila, nanatili ako sa distansya, sinundan sila pabalik sa mga kotse. Inabot ng lalaki ang kamay, inalis ang buhok sa mukha ni Marilu bago yumuko para halikan sa pisngi. Hindi siya umatras. Kung mayroon man, nanatili siya, ngumiti sa kanya na parang siya ang sentro ng universo niya. Nasuka ako. Galit na galit, pero higit sa lahat ay nadama ko ang pagtataksil sa paraang hindi ko inakala. Ang panoorin siya sa kanya, napaka-carefree at intimate, ay parang suntok sa tiyan. Pero sa halip na hayaang ubusin ako ng galit, pinilit kong manatiling focused. Hindi pa ito tapos. Hindi sa malayo. Umuwi ako ng tahimik, nagmamadali ang isip sa mga tanong. Sino siya? Gaano nakatagal ito? At hanggang kailan niya akalaing pananatilihin niya ako sa dilim? Wala pa akong lahat ng sagot, pero isang bagay ang alam ko ng sigurado. Minamaliit ako ni Marilu at kapag dumating ang oras, titiyakin kong pagsisisihan niya ito. Nang umuwi si Marilu ng gabing iyon, puro ngiti siya, may dalang take-out bags na parang larawan ng mapagmahal na asawang gustong sorpresahin ng asawa. Halos nakakatawa. Inilagay niya ang mga bag sa counter sa kusina at hinalikan ako sa pisngi na parang hindi siya gumugol ng umaga sa pagtatawa sa pastry kasama ang mystery man niya. Nakuha ko ang paborito mo, kanta niya, hinugot ang mga kahon ng barbecue ribs at mac and cheese. Isip ko'y magandang mag-dinner tayo ng magkasama. Sobrang trabaho mo lately. Pinilit kong ngumiti, pinanatiling magaan ang tono. Maingat mo. Salamat, Mel. Ang paraan ng pagningning ng mata niya sa self-satisfaction ay nagpasuka sa tiyan ko. Akala niya ay naloloko niya ako, nakakainin ko ang ribs niya at ngingiti na parang devoted na asawa habang naglalaro siya ng bahay-bahayan. Pero ngayong gabi ay hindi lang ako nagkukunwaring walang alam nagtatakda ako ng entablado. Habang nagdi-dinner ay pinagmamasdan ko siya ng maingat kung paano siya nag-overcompensate sa small talk. Nagtatanong tungkol sa araw ko at nagbibiro tungkol sa kawalan ng kakayahan ng boss niya. Nagpapakita siya malamang para takpan ang guilt na hindi pa niya handang aminin. Tinugma ko ang enerhiya niya, tumawa at nagbahagi pa ng kwento tungkol sa nakakainis na katrabaho. Habang mas nagre-relax siya, mas kumpiyansa ako sa susunod kong hakbang. Pagkatapos kumain ay kinuha ko ang mga plato habang siya ay nakasandal sa counter, nagsiscroll sa phone. Kaswal na pinahid ko ang kamay sa dish towel at nagtanong, "So, kamusta naman ang opisina ngayon? Mukhang mas busy ka kaysa dati." Hindi man lang siya umangat ng tingin. Alam mo naman, pareho lang. Deadlines, client meetings, the usual. Mahirap yata i-juggle ang lahat. Late nights, early mornings, impressive. Steady ang boses ko, carefully neutral ang mukha. Nakuha nito ang atensyon niya. Tumingin siya, bahagyang natigil ang ngiti. Hindi naman masyado. Bukod pa, ginagawa ko ito para sa atin, di ba? Binubuo ang future natin. Tama, sabi ko, tumango. Tulad kaninang umaga may coffee meeting ka, di ba? Napakintab si Marilu sandaling-sandali lang, pero sapat na para kumpirmahin ang lahat ng alam ko na. Humigpit ang hawak niya sa phone at mabilis na tinakpan ang reaksyon ng tawa. Oo, networking lang. Walang exciting. Nakasandal ako sa counter, nakatiklop ang braso. Interesting. Hindi mo kasi binanggit dati. Networking mukhang cozy. Bahagyang naningkit ang mata niya, manipis ang ngiti. Ethan, anong third degree ito? Work thing lang. Bakit mo ginagawang weird? Hindi naman. Sabi ko, itinaas ang kamay sa mock surrender. Curious lang. Pinagmamasdan niya ako ng maingat, sinusubukang sukatin kung alam ko na. Pagkatapos ng tense na sandali ay nagkibit-balikat siya at bumalik sa phone, may bulong tungkol sa pagiging paranoid ko lately. Pero hindi ako paranoid. Methodical ako. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog si Marilu, nanatili akong gising, sinusuri ang mga litratong kinuha ko kanina. Bawat isa ay parang sundang na pumuputol sa anumang natitirang pag-asa na ito'y hindi pagkakaintindihan. Ang mga ngiti niya, ang paraan ng pagkiling ng malapit sa kanya,
ang halik lahat nandoon sa vivid detail. Walang kamalay-malay siyang binubuo ko ang kaso ko piraso-piraso, tinitiyak na walang takasan kapag lumabas na ang katotohanan. Hindi ako natulog ng gabing iyon hindi dahil ubos sa galit, kundi dahil nagpaplano ako ng susunod na hakbang. Gumugol si Marilo ng mga buwan sa paghabi ng Web of Lies, pero hindi niya napagtanto na susunugin ko ang lahat. Akala niya'y untouchable siya. Akala niya'y mas matalino siya sa akin. Iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali niya. Kinabukasan ay nagpasya akong itaas ang laro. Ang panonood at paghihintay ay nagsilbi na sa layunin nito, pero ngayon ay kailangan ko ng mga sagot, tunay na sagot. Hindi na ako uupo at hahayaan si Marilu na kontrolin ang narrative. Oras na para maghukay ng mas malalim at para rito ay kailangan ko ng leverage. Habang nasa trabaho siya, nag-install ako ng maliit na tracking app sa laptop niya. Hindi naman tech-savvy si Marilu at laughably predictable ang passwords niya. Sa loob ng ilang minuto ay may access na ako sa email at calendar niya. Hindi ako proud sa ginagawa ko, pero hindi na mahalaga ang pride. Ang katotohanan ang mahalaga. Ang inbox niya ay revealing para bang. Kabilang sa usual na work correspondence ay mga mensahe mula sa isang si Lucas R. Hindi explicit ang mga email, pero hindi naman kailangan. Ang playful na tono, inside jokes at madalas na meeting arrangements ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Hindi lang colleague o casual friend, si Lucas siya ang lalaki mula sa cafe. Pagkatapos ay ang calendar niya, maingat na organisado, puno ng work meetings, project deadlines at personal events. Isang entry ang humuli sa mata ko. Biyernes, 3 p.m. Dr. Carlson, prenatal check-up. Tumigil ang puso ko, prenatal check-up. Hindi lang siya nagsinungaling tungkol sa pagiging buntis, aktibo niyang pinamamahalaan ang pagbubuntis sa likod ko. Tumama ang pagtataksil na parang freight train, pero sa halip na hayaang ubusin ako ng galit, nag-focus ako sa oportunidad na idinulot nito. Ito ang smoking gun ko, ang isang bagay na hindi niya maipapaliwanag o maitatanggi. Pero hindi pa ako handang harapin siya. Hindi hanggang mabubuwag ko ang lahat sa isang mapaminsalang suntok. Mamaya ng araw na iyon ay sinundan ko ang susunod na piraso ng puzzle si Lucas. Nakalista sa email signature niya ang kumpanya at title, kaya naghukay ako. Hindi nagtagal ay nahanap ko ang LinkedIn profile niya, senior consultant sa high-end firm, may asawa, 2 anak. Perpekto. Ang detalye na iyon ay regalo. Nangangahulugan ito na hindi lang ako humaharap sa mga kasinungalingan ni Marilu, may mawawala rin si Lucas. Kung akala ng lalaking ito na makakapasok siya sa buhay ko, sisirain ang kasal ko at aalis ng hindi nasaktan, malalaman niya kung gaano siya kamali. Pagdating ni Marilu ng gabing iyon, ay nagsimula na akong maglatag ng groundwork para sa aking paghihiganti. Pumasok siya sa pinto, pagod at distracted. Kaluskos ng heels sa hardwood floor habang hinahagis ang bag sa counter. "Hey," sabi niya ng absent-minded. "Naghahanap ng tubig sa fridge. Kamusta araw mo?" Ngumiti ako, pinanatiling kaswal ang tono. "Hindi naman masama. Ikaw?" Nag-atubili siya, nakabaon pa ang ulo sa fridge. "Oo, the usual. Meetings buong araw." "Wipe na ako. May interesting ba?" Pinilit ko, steady ang boses. Tumayo siya, sandaling nagtama ang tingin bago umiling. "Wala. Pareho lang." Kinuha ang lahat ng lakas ko para hindi tumawa. Madaling gumulong ang mga kasinungalingan sa dila niya. Napaka-effortless na halos hinangaan ko ang audacity niya. Halos. Mabuti naman, sabi ko, pinilit ng ngumiti. "By the way, iniisip kong lumabas Biyernes ng hapon. May mga errands. Okay lang ba?" Bahagya lang siyang tumingin. "Sige. Gawin mo ang kailangan mo. Perpekto." Walang kamalay-malay siyang nakita ko ang calendar niya. Walang kamalay-malay na alam ko ang appointment niya o na plano kong nandoon. Habang pinapanood ko siyang umupo sa sofa, nagsiscroll sa phone na parang walang nangyari, nadama ko ang kakaibang kalmado. Akala ni Marilu ay untouchable siya. Pero mali siya. Sobrang mali. Hindi na lang ito tungkol sa paglalantad sa kanya, ito ay tungkol sa pagtitiyak na hindi niya malilimutan ang nangyayari kapag nagtaksil ka sa taong nagtitiwala sa iyo. Dumating ang Biyernes at handa na ako.
Umalis si Marilu sa bahay ng umaga gaya ng dati, nakadamit para sa trabaho, laptop bag sa balikat. Hinalikan niya ako sa paalam na parang okay lang ang lahat, na parang hindi niya tinatago ang buong double life sa akin. Ngumiti ako pabalik, nag-wave, tapos nagsimula akong magtrabaho. Nang 2:30 ay nakapark na ako sa kabilang kalye ng klinika na nakalist sa calendar niya. Maliit ang building, plain, nakasiksik sa pagitan ng pharmacy at dental office. Hindi ko alam eksakto kung ano ang inaasahan kong makita. Pero sinasabi ng gut ko na ito ang sandali na mabubuwag ang lahat. Naghintay ako sa kotse, nakadikit ang mata sa entrance. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga babae, may iisa, may kasamang partner o kaibigan. Pagkatapos, eksaktong 2:58, pumasok ang white SUV ni Marilu sa lot. Lumabas siya, nakatingin sa paligid ng nerbyoso, na parang alam niyang may ginagawa siyang hindi dapat. At saka ko siya nakita si Lucas. Nandoon na siya sa entrance, naka-pressed shirt at slacks, may hawak, na take-out cup ng kape na parang ordinaryong Biyernes lang. Nakita siya agad ni Marilu, nagniningning ang mukha sa paraang nagpasakit sa tiyan ko. Lumapit siya at yumakap sila hindi casual na yakap kundi lingering. Ang uri na nagsasalita ng dami tungkol sa kung ano sila sa isa't isa. Hinigpitan ko ang steering wheel, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Ito na, patunay. Ang panoorin silang pumasok sa klinika ng magkasama ay parang pako sa kabaong. Magkasama sila rito at akala nila'y untouchable sila. Pero hindi. Nang nasa loob na sila, ay sumunod ako. Hindi ako pumasok sa main entrance, hindi pa ako handang harapin sila. Sa halip, umikot ako sa gilid ng building, naghahanap ng ibang paraan. May delivery door na nakabukas sa likod, malamang para sa staff, at pumasok ako nang hindi napansin. Tahimik ang hallway, may linya ng generic office doors at bland medical posters. Naririnig ko ang mahihinang boses mula sa dulo. At sinundan ko ang tunog hanggang sa isang partially open door. Sumilip ako at nakita ko sila, nakaupo magkatabi, nakikipag-usap sa doktor. Ngumingiti si Marilu, nakapatong ang kamay sa tiyan habang binabaliktad ng doktor ang chart. Mukhang proud partner si Lucas, tumatango at nagtatanong na parang ito ang pinakamasayang sandali ng buhay niya. Kumabog ang dugo ko. Gusto kong sumugod, ilantad sila noon din, pero pinigilan ko. Hindi ito ang lugar o oras. Hindi pa. Sa halip kinuha ko ang phone at nagsimulang mag-record. Bawat salita, bawat galaw, bawat ngiti lahat nandoon sa tape ngayon. Ebidensya. Hindi matitinag, hindi matatanggihang ebidensya. Umalis ako sa klinika bago pa nila ako mapansin, kumabog ang puso sa adrenaline at galit. Bumalik sa kotse, sinuri ko ang footage, bawat segundo ay nagpapakulo ng apoy sa loob ko. Hindi na lang ito tungkol sa pagtataksil, ito ay tungkol sa kahihiyan, tungkol sa pagsira sa maliit na fantasy world na binuo nila sa likod ko. Pagdating ko sa bahay ay may plano na ako. Magbabayad si Marilu sa ginawa niya hindi lang sa akin, kundi sa sarili niya at si Lucas. Hindi rin siya aalis nang hindi nasaktan. Hindi ko lang sila haharapin, susunugin ko ang buong charade nila hanggang sa lupa. Dumating ang weekend, na parang tahimik na bagyo ang uri na nadarama ng lahat, pero walang makapaghula. Kumilos si Marilu na parang normal ang lahat, ngumingiti, nakikipag-usap, iminungkahi pa na kumain kami sa labas Sabado ng gabi. Naglaro ako, perpektong larawan ng mapagmahal na asawa, pero sa loob ay binubuo ko ang isang bagay na hindi niya makikita. Nakatakda na ang plano ko at ang unang hakbang ay darating sa dinner. Pumili siya ng swanky Italian restaurant sa downtown, ang uri na may linen tables at overpriced wine. Suot niya ang deep red dress na hindi ko pa nakita kasama ang heels na tumutugma sa shade. Mukhang stunning siya na lalong nagpapakulo ng galit sa ilalim ng kalmado kong hitsura. Ginagampanan niya ang role niya, kumikilos na parang asawang hindi niya naging sa mga buwan at hinayaan ko siya sa ngayon. Kalahati na kami sa pagkain, pinipihit niya ang linguini sa tinidor nang ako ay tumama. Alam mo, sabi ko, pinapaikot ang wine sa baso, madami akong naiisip tungkol sa future natin. Tumingin si Marilu, bahagyang natigil ang ngiti bago nakarecover. Oh, anong nagdala niyan?
Sumandal ako sa upuan, pinanatiling kaswal ang tono. Hindi ko alam, lately mukhang distracted ka, parang may nasa isip. Isip ko'y oras na nating pag-usapan. Kumurap siya, caught off guard. Distracted? Anong pinagsasabi mo? Busy lang sa trabaho? Alam mo naman. Trabaho? Ulit ko? Tumango ng mapag-isip. Tama. At lahat ng late night sa opisina, networking meetings, trips out of town, lahat yan trabaho lang, ha? Humigpit ang hawak niya sa tinidor, puti ang knuckles. Ethan, hindi ko alam kung anong sinusubukan mong sabihin, pero parang hindi ka na nagtitiwala sa akin. Oh, nagtitiwala ako sa iyo, Marilu, sabi ko. Sumandal pasulong, bumababa ang boses sa low measured tone. Nagtitiwala ako na laging iisipin mo ang sarili mo, tatakpan ang tracks mo, iisipin mong mas matalino ka sa lahat sa silid. Pero ito ang bagay, hindi ako kasing tanga ng akala mo. Napakintab ang mukha niya, nawala ang kulay habang inabot ko ang phone sa bulsa. Hindi ko man lang kailangang i-unlock sapat na ang thumbnail ng video mula sa klinika. Itinaas ko ito, hinayaan siyang makita ng mabuti. Pinapanood ang mundo niyang gumuho sa real time. Anong demonyo yan? His niya. Mababa pero makamandag ang boses. Alam mo kung ano yan, sabi ko, halos nanunuya ang tono. Sinundan kita, Marilu. Nakita ko ang lahat ang klinika, si Lucas, ang maliit na prenatal pep talk sa doktor. Busy ka, ha? Nagdaloy ang mata niya sa restaurant, gumagapang ang panik sa mukha. Ibaba ang boses mo, bulong niya, matalas. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, hindi ba? Sumandal ako ng mas malapit, boses na halos bulong na. Hulaan ko plano mong ipatong ang baby sa akin, di ba? Maglaro ng happy family habang nagtatago kay Lucas kapag gusto mo. O mananatili ba siya sa anino, ang maliit na sikreto na akala mong hindi ko malalaman? Binuksan niya ang bibig para sumagot pero walang lumabas. Sa unang pagkakataon sa mga buwan ay mukhang powerless si Marilu at nakaka-intoxicate ito. Ito ang deal, patuloy ko, kalmado ang boses pero may bakal. Mayroon akong lahat ng kailangan, mga litrato, videos, emails, anuman. Kaya may dalawa kang option. Isa, maging tapat ka dito, ngayon, at alamin natin kung ano ang susunod. O dalawa, lalabas ako sa restaurant na ito at ipapadala ang lahat kay asawa ni Lucas. Anong pipiliin mo? Nabaluktot ang mukha niya sa pagitan ng galit at takot, nabitawan ang maskara sa unang pagkakataon. Ang totoong Marilu ang nasa display, hindi ang polished, charming na version na ipinakikita niya sa mundo, kundi ang malamig, maingat na sinungaling na akala niya'y kontrolado ang lahat. Hindi mo magagawa, his niya, mababa at makamandag. Sumandal ako, ngumiti, subukan mo. Nandoon si Marilu na nagyayelo, ang perpektong curated composure ay gumuguho sa harap ko. Tila kumikislap ang glow ng candlelight sa maputlang mukha niya ngayon. Ang red lipstick ay biglang smudged na parang pisikal na bigat ang sandali. Binuksan niya ang bibig, isinara, saka nagtama ang tingin sa restaurant na parang naghahanap ng escape route. Pero wala. Hindi ngayon. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Ethan. Bulong niya sa wakas, matalas at nakakagat. Ito ang buhay ko. Hindi mo pwedeng ang buhay mo? Inantala ko, kalmado pa rin ang boses pero may sapat na bakal para putulin ang mga dahilan niya. Nakakatawa. Akala ko'y buhay natin, Marilu. Pero malinaw na may binubuo ka sa gilid. Hindi ba oras na malaman ko ang buong kwento? Naningkit ang mata niya, bahagyang nanginginig ang kamay habang inilapag ang tinidor. Sige, sabi niya sa pagitan ng ngipin. Gusto mo ng katotohanan? Eto. Oo. May nakikita akong si Lucas, pero hindi iyon ang akala mo. Tumawa ako, sapat na malakas para makaakit ng tingin mula sa kalapit na mesa. Hindi ang akala ko. Nagbibiro ka ba, Marilu? Sinundan kita sa klinika. Nakita kita sa kanya. Buntis ka sa anak niya, for God's sake. Alin sa mga iyon ang hindi ko naiintindihan? Dumilim ang ekspresyon niya, napalitan ang panik sa mata ng isang bagay na mas malamig. Hindi mo naiintindihan. Si Lucas, iba siya. Naiintindihan niya ako sa mga paraan na hindi mo kailanman kayang. Napaka-boring mo, Ethan. Napaka-predictable. Kailangan ko ng higit pa. Nandoon ito ang sundang sa dibdib. Hindi man lang niya sinubukang itanggi. Sa katunayan, tila defiant siya na parang gusto niyang saktan ako, na parang ang sakit ko ang tagumpay niya.
Mas malakas ang epekto kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang siya nagsisinungaling para protektahan ang sarili, gusto niya akong parusahan sa paglakas loob na hulihin siya. Sumandal ako, dahan-dahang tumango habang bumabagsak ang mga salita niya. Boring ulit ko, mababa ang boses. Predictable. Yun ba ito? Nainip ka sa lalaking sumuporta sa iyo, nagtayo ng buhay kasama ka, at nagpasya kang maglaro ng bahay-bahayan sa iba dahil bored ka? Pinipilipit mo ito, sigaw niya. Tumaas ang boses sa kabila ng naunang pagtatangkang panatilihing tahimik. Kailangan ko ng iba, ng exciting, at huwag kang kumilos na parang perpektong santo. Distant ka rin, nakabalot sa sarili mong maliit na mundo ng mga buwan. Hinayaan kong maghangin ang mga salita niya sandali, tapos sumandal pasulong, nakakandado ang mata sa kanya. Gusto mong pag-usapan ang pagiging distant? Paano ang pag-shut out mo sa akin ng mga buwan, pagsisinungaling sa mukha ko, at pagpaplano na gawin akong magpalaki ng anak ng ibang lalaki? Exciting ba yon para sa iyo? Namula ang mukha niya sa galit pero hindi sumagot. Hindi niya kaya. Walang depensa sa ginawa niya at alam naming dalawa iyon. Kinuha ko ulit ang phone, tinapang screen para ipakita ang recording mula sa klinika. Nakikita mo ba ito? Sabi ko, itinaas. Ito ang insurance policy ko. Diretso ito kay asawa ni Lucas kung susubukan mong ipilipit ang usapang ito o magsinungaling ulit sa akin. At maniwala ka, ihihit ko ang send ng walang pangalawang isip. Nabitawan ang defiance ni Marilu. Gumuho ang bravado habang bumabagsak ang realidad. Hindi mo gagawin, bulong niya, pero nanginginig ang boses. Subukan mo, sabi ko, icy ang tono. Akala mo'y mapaglalaruan mo ako, Marilu. Akala mo'y hindi ko malalaman. Pero eto na tayo. Kaya eto ang mangyayari. Sasabihin mo sa akin ang lahat. Tapos magsisimula kang mag-isip kung paano ito itatama. Kung hindi, sumasabog ang buhay ni Lucas, nasusunog ang reputasyon mo, at nagtatapos ang fairy tale mo sa apoy. Ikaw ang susunod. Nakatitig siya sa akin, malalaki ang mata at puno ng takot. Hinahawakan ang gilid ng mesa na parang sinusubukang pigilan ang sarili na gumuho. Sa unang pagkakataon sa mga buwan ay walang salita si Marilu. Tumayo ako, isiniksik ang phone pabalik sa bulsa. Mag-isip ka ng mabuti, Marilu. Pero huwag masyadong matagal. Nangungutang ka na ng oras at hindi ako feeling particularly generous. Nang hindi naghihintay ng sagot, lumabas ako sa restaurant, iniwan siya rong nakaupo sa stunned silence. Tinamaan ako ng malamig na hangin ng gabi sa labas, at sa unang pagkakataon sa mga buwan ay nadama kong ako ang kontrol. Naglaro si Marilu ng mga barahan niya, at ngayon ay turn ko na. Pagdating ko sa bahay ay hindi ako naghintay kay Marilu. Nagbuhos ako ng inumin, umupo sa mesa sa kusina, at nagsimulang isulat ang mga huling hakbang ng plano ko. Akala niya ang dinner confrontation ng climax, pero walang kamalay-malay siya kung ano ang darating. Ang mga kasinungalingan niya, ang pagtataksil na kanyang inorganisa, at ang kayabangang ipinakita niya lahat ay babagsak sa paligid niya. Pagdating niya sa pinto, kaluskos ng heels sa hardwood, handa na ako. Nag-atubili siya nang makita akong nakaupo pa rin sa mesa, kalmado at collected, may inumin sa kamay. Bumalik na ang maskara niya, pekeng composure, ang practiced smile ng taong akala'y may pagkakataon pang isalba ang kontrol. Iniwan mo ako, sabi niya, matalas ang boses habang inilalagay ang purse sa counter. Nakakahiya, Ethan. Mabuti, sabi ko ng simple, dahan-dahang uminom. Masasanay ka. Humigpit ang panga niya. Ganito ba talaga tayo? Nakuha mo na ang punto mo. Oo, may nagawa akong mali pero asawa mo pa rin ako. Maaayos natin ito. Tumawa ako malamig, mapait na tunog na nagpapakintab sa kanya. Ayusin ito, Marilu. Hindi ito basag na baso. Hindi ka nagkamali, nagsinungaling ka, nagtaksil ka. At sinubukan mong bitagin ako para palakihin ang anak ng ibang lalaki. Walang pag-aayos dito. Nagdikit ang braso niya, naningkit ang mata. Sige, gusto mong tapusin ito? Sige, pero huwag nating magkunwaring inosenteng biktima ka rito. Distant ka ng mga buwan, Ethan. Isinara mo ako. Tumigil kang magsikap. Siguro kung mas nagbigay ka ng pansin, hindi sana nangyari ito. Nandoon ulit ang deflection, ang gaslighting, ang shameless
na pagtatangka na gawing kasalanan ko ang pagtataksil niya. Pero hindi ako kumagat. Tumayo ako, nangingibabaw sa kanya, at sinagot ang sulyap niya ng head-on. Nakakatawa yung sinasabi mo, sabi ko, mapanganib na kalmado ang boses, dahil sobra akong nagbibigay ng pansin. Tulad ng lumaktaw ka sa trabaho para makipagkita kay Lucas, o nang bilhin mo ang cologne para sa kanya at tinawag na team gift. O paborito ko nang pumasok kayo sa klinika ng magkasama para sa prenatal appointment. Oo, Marilu, nagbibigay ako ng pansin. Namutla ang mukha niya at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang tunay na takot sa mata niya. Binuksan niya ang bibig para makipagtalo pero pinutol ko. Alam mo, hindi ko plano na maging messy, patuloy ko, dahan-dahang naglalakad sa kusina. Isip ko'y aalis na lang ako, hayaang harapin mo ang fallout mag-isa. Pero naisip ko hindi, masyadong madali. Hindi ka makakaalis dito na parang walang nangyari. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig na ang boses. Huminto ako sa paglalakad at kinuha ulit ang phone, itinaas para makita niya ang screen. Mayroon akong lahat, Marilu, mga litrato, videos, emails. At hulaan mo, isang click na lang at makikita ng asawa ni Lucas ang lahat. Lumaki ang mata niya sa horror. Ethan, hindi mo pwedeng, inantala ko at gagawin ko. Maliban kung gusto mong gawing madali ito para sa akin. Nakatitig siya sa akin, nanginginig ang kamay habang sinusubukang panatilihin ang composure. Ano ang gusto mo? Tanong niya sa wakas, halos bulong. Una, gusto ko ang katotohanan, sabi ko. Matalas ang tono. Lahat. Walang kasinungalingan, walang laro. At pangalawa, gusto kitang umalis. Magpak ka, lumipat kay Lucas, o kahit saan mo gusto. Pero tapos ka na rito. Ito ang bahay ko, at hindi ko ito ibabahagi sa'yo ng isa pang segundo. Umiling siya, may luha sa mata. Hindi makatwiran, maaayos natin ito. Hindi makatwiran? Sigaw ko, tumaas ang boses sa unang pagkakataon. Hindi mo ako matatawag na hindi makatwiran. Nagsinungaling ka, nagtaksil ka, at sinubukan mong bitagin ako sa gulo mo. Ito ang gawa mo, Marilu, hindi sa akin. Kaya magpak ka o ipapadala ko ang lahat kay asawa ni Lucas. Ikaw ang pipili. Sandaling akala ko'y lalaban siya, pero namatay ang apoy sa mata niya. Alam niyang natalo siya. Nang walang isa pang salita ay lumiko siya at umakyat sa itaas. Mabigat ang yapak sa pagkatalo. Nanatili ako sa kusina, nakikinig habang gumagalaw siya sa silid, nagpack ng mga bag. Hindi pa tapos, hindi sa malayo, pero sa unang pagkakataon sa mga buwan ay nadama kong ako na ang nauna. Minamaliit ako ni Marilu at ngayon ay binabayaran niya ang presyo. At si Lucas darating din ang reckoning niya. Umalis si Marilu kinabukasan. Walang paalam, walang tala, nagpack lang at nawala na parang magnanakaw sa gabi. Pinanooran ko ang kotse niyang umalis sa driveway mula sa bintana sa itaas. Kakaibang halo ng galit at ginhawa ang umiikot sa loob ko. Iba ang pakiramdam ng bahay nang wala siya, mas tahimik, halos hollow. Pero mas mabuti ang kawalan na iyon kaysa sa nakakasakal na bigat ng mga kasinungalingan niya. Ngayon ay turn na ni Lucas. Gumugol ako ng gabi sa pagdraft ng maingat na email sa asawa niya, si Christina. Alam ko ang pangalan niya mula sa social media profile niya, isang detalye na inilagay ko ng unang maghukay. Mukhang picture-perfect suburban mom siya, ngumingiti sa bawat family photo, mga anak nakasabit sa braso, golden retriever laging nasa frame. Walang kamalay-malay siya kung ano ang ginagawa ng asawa niya. Pero magbabago iyon. Simple pero epektibo ang email. Inattach ko ang mga litrato at video mula sa klinika, kasama ang screenshots ng flirty emails ni na Lucas at Marilu. Hindi ko dinagdagan o nagkomento, ipinakita ko lang ang mga katotohanan. Hayaang magsalita ang ebidensya. Bago isend, huling tingin ko sa folder ng mga incriminating files. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa katarungan. Binuo nila ang maliit na fantasy world sa pundasyon ng mga kasinungalingan. At oras na gumuho ito. I-hit ko ang send, agad ang fallout. Sa loob ng isang oras ay sumagot si Christina Whirlwind ng shock at pasasalamat. Hindi niya inaasahan, sabi niya, at nagpasalamat sa akin sa pagsasabi ng katotohanan.
Halos marinig ko ang devastasyon sa mga salita niya. Ang pagtataksil na kasing lalim lang sa akin. Pero wala nang simpatiya sa akin, hindi para sa kanya. Hindi para kay Lucas, at tiyak na hindi para kay Marilu. Mamaya ng araw na iyon ay may buzz ang phone ko mula sa numerong hindi ko kilala. Sumagot ako, at oo nga si Lucas. Anong demonyo ang ginagawa mo? Bark niya, panik sa boses. Naglilinis ng gulo, sagot ko ng coolly. Gulong tinulungan mong gawin. Wala kang karapatan. Walang karapatan? Pinutol ko, icy ang tono. Natulog ka sa asawa ko. Nagsinungaling sa sarili mong asawa. At akala mo'y wala akong karapatang tawagin ka rito? Huwag mo akong bigyan ng ganyan. Tahimik si Lucas sandali, malamang sinusubukang maghanap ng dahilan, pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Linawin ko ito ng mabuti, patuloy ko. Kung ikaw o si Marilu ay susubok na lumapit sa akin ulit, kung magpapadala ka man lang ng text, gagawin kong public ito. May sapat akong sira sa iyo ng buo, Lucas. Ang asawa mo, trabaho mo, perpektong maliit na buhay mo lahat ay susunog. Kaya maliban kung gusto mo iyon, manatili kang malayo sa daan ko. Totoong piece of work ka, spot niya, pero wala nang laban sa boses. Hindi, Lucas. Sabi ko, steady. Ikaw yon. Ako lang ang lalaking hindi papayag na makalusot ka. Binaba ko ang tawag bago pa siya makasagot, alon ng kasiyahan ang humugas sa akin. Akala ni Lucas ay mapapa-intimidate niya ako, pero natuto siya ng mahirap na hindi ako tipong umaatras. Nang gabing iyon ay nagbuhos ulit ako ng inumin at umupo sa back porch, nakatitig sa bakuran na pinaghirapan kong gawing sarili. Nandoon pa ang galit, kumukulo sa ilalim, pero iba na ngayon kontrolado, may direksyon. Sinubukan ni na Marilu at Lucas na sirain ako, pero sa huli ay sinira nila ang sarili. Alam kong mayroon pang fallout sa mga darating na araw. Maaaring subukan ni Marilu na ispin ang kwento at maaaring subukan ni Lucas ang damage control. Pero hindi mahalaga, ako ang may upper hand ngayon at hindi ko ito bibitawan. Sa unang pagkakataon sa mga buwan ay nadama kong malaya ako. Ang mga araw na sumunod ay whirlwind ng aftermath. Nagpadala si Christina, asawa ni Lucas, ng huling email maikli, direkta, puno ng hilaw na emosyon. Sinabi niyang magfa-file siya ng diborsyo, nagpasalamat ulit sa paglalantad ng katotohanan. Hindi siya nagpigil, sinabing sana makuha ni na Marilu at Lucas ang nararapat sa kanila. Tungkol naman kay Marilu, minsan siyang sumubok makipag-ugnayan isang pathetic na text. Pwede ba tayong mag-usap? Matagal kong tinitigan ang mensahe bago i-delete. Wala nang masasabi. Sinunog ni Marilu ang bawat tulay at hindi ko ito muling itatayo para sa kanya. Hayaang harapin niya ang mga kahihinatnan. Hayaang tumakbo siya kay Lucas o saan mang bato na kanyang kakamutin. Hindi na siya problema ko. Iba na ang katahimikan sa bahay ngayon, mapayapa pa nga. Nagsimula akong mag-focus sa sarili sa unang pagkakataon sa mga taon, muling natuklasan ang mga hobby na matagal nang nakalimutan. Kinuha ko ulit ang gitara, nagsimulang tumakbo sa umaga at muling nakipag-ugnayan sa mga lumang kaibigan na palaging nagtataka kung bakit ako nagpakasal sa katulad ni Marilu. Nanatili ang bigat ng pagtataksil niya pero hindi na nito hinuhulma ako. Scar na lang ito paalala sa tinanggap ko at sa nalampasan ko. Isang hapon, habang inoorganisa ang opisina, nakakita ako ng lumang litrato ni na Marilu at ako mula sa mga unang araw ng kasal. Ngumingiti kami, carefree, nakabalot sa bersyon ng pag-ibig na tila milyong milya ang layo ngayon. Matagal kong tinitigan tapos hinagis sa shredder. Tapos na ang kabanatang iyon ng buhay ko. Hindi na ako ang parehong tao at wala akong intensyon na lumingon pabalik. Tungkol naman kina Marilu at Lucas, nalaman ko mula sa mutual acquaintances na hindi nagtagal ang relasyon nila. Anuman ang spark na akala nila ay mayroon, namatay sa bigat ng guilt, kahihiyan at pinsalang idinulot nila. Lumipat si Marilu sa ibang lungsod at tinamaan ang reputasyon ni Lucas sa trabaho pagkatapos ilabas ni Christina ang maruming labada. Poetic justice, kung itatanong mo sa akin. Kung may isang bagay akong natutunan mula sa lahat ng ito ay, hindi ka lang sinisira ng pagtataksil, binubuo ka nitong mas malakas at mas matalino kaysa dati.
Hindi ko hihilingin ang karanasang ito sa sinuman, pero sa kakaibang paraan ay nagpapasalamat ako rito. Pinilit akong makakita ng malinaw, alisin ang dead weight at unahin ang sarili sa wakas. Sa sinumang nagbabasa nito at nagtataka kung dapat bang manatili sa toxic na sitwasyon o labanan, ang taong hindi ka pinahahalagahan, huwag. Lumayo ka. Itaas ang ulo at hayaang malunod ang mga nagtaksil sa iyo sa sarili nilang gulo. Dahil maniwala ka sa akin, walang mas kasiya siya kaysa sa panoorin silang gumuho habang ikaw ay tumataas.